college ako, nagbebenta ako ng hotdog sandwich, popcorn sa cinema. Popcorn, hotdog sandwich, as in, sa loob ng cinema, naglalako ako. Ang sakit ng Pilipino pag nag-start ng business. Pag tumubo siya ng 20, 50, or 10 pesos, ang nakikita niya yung tubo niyan 10, 50, 20 pesos. Hindi niya nakuha yung pag pinagsama-sama ko ba to? Gaano kalaki to sa isang buwan? Pinrint ko ulit yung resume ko. Sabi ko, isa na lang to, Lord. Ito, humawa ko sa lupa. Sabi ko, Lord, please make it right. Bigay mo na. Paano yun? Gusto ko yun. Gusto ko matay. Kasi bata ka, di ba? Pag bata, 8 years old, nasa bus ka, or ano ka, may dadaan big bike sa ano mo. Tabi niya sa skyway. Wow! Welcome back to Barak Talks with Vince. And Mark? Nandito ulit tayo ngayon sa bago nating series kung saan nagpapadayo tayo ng bago nating mga bisita. Dito nagsishare sila ng about sa work nila, sa negosyo nila, or mga experiences sa buhay. And ang kasama natin ngayon dito is another Mark din. Hi, Mark. Yan, si Mark, ang business niya is... Kala ko Mark tahimik lang. sorry. Pareho Mark. Pero si Mark, nagbarik lang. That's kasi Mark. Kasi Mark, ang business niya is sa chocolate industry, di ba? More on retail and wholesale. Retail lang. So, ayan. Umpisa natin. First question, bakit chocolate? Actually, Hindi, pare, teka lang. Dapat sex or chocolate yata. unang 10 seconds, ano agad? Violation. chocolate kasi pera dun eh. Ay, tama! Business-minded. Tama. Gayahin niyo siya. Nag-sex, pagod ka pa. Wala ka ng pera. Gayahin niyo. Anong halot, pare? Sorry. Ayun, yung unang question natin, bakit chocolate? Sa dami ng pwede mong i-business, pwede mong i-negosyo, dami mong pwedeng ibenta dyan. Bakit chocolate? Actually, chocolates, lately, accident na lang siya. Aksidente na lang talaga siya nangyari. Bakit sa chocolates? Galing ako sa grocery, mini grocery, then grocery. Grocery muna, nag-branch out kami ng mini grocery na sa akin, ako nagpatakbo. Lugi. Kasi sa grocery items, let's say Delata, Century, or Ligo. Oo. Pag binenta mo yun sa tao, di mo naman pwedeng ibenta, tutubuan mo ng piso, dos. Wala nang bibili sa'yo. Kawawa ka pa, sana nag-sari-sari store ka na lang. Kasi sari-sari store, pwede kang mag-markup ng 5 pesos, 6 pesos, 10 pesos. Pero kung papasok ko sa grocery, hindi ka pwede mag-ano ng 2%, 3%. Minsan 1% pa nga lang eh. As in, 0.45, 0.25 lang natubo mo doon. Sa dami ka talaga dami mananalo. Ang problema mo, kung Dami ka inventory. madami kang inventory, hindi mo naman may out lahat ng product. Totoo. Saka, tanong na natin kung bakit chocolate, no? Ilang taon ka nung naisip mo yun? Kailan mo naisip? Ano yung light bulb moment? Light bulb. Na chocolate yung Chocolate yung bebenta mo. Kasi nabanggit mo na rin kanina, nag-grocery ka. Ilang taon ka, ano yung timeline mo na, anong year ka nag-start talaga? Actually, di siya chocolate sa una. Korean product siya na naging Korean product siya na may Korean chocolate, yung lote. Okay. May pepero, Okay. gano'n, dinch. Doon. Anong year to? Last year lang actually. Last year pa lang Wow. siya pero naka-pull up akong 2 branch kasi maganda talaga yung kita. Yung Korean goods mo, anong year mo siya in-start? Actually, ano pa siya eh. Kasabay siya ng grocery. Around 20, ano yan? Kailan mo start ng pandemya? 2019? 2019. Oh. So, nag-start ka noon. Personal question pala muna, no? Anong inaral mo? May background ka ba sa business? Ganyan? Background sa business, wala experience sa major ko. Then, ang inaral ko, IT ako, kaklase ko si JCSD, taga Davao. Yung naging guest din natin. Check nyo yung episode natin with JCSD. Yun, mabangis din yun. Nung IT ako, then hindi ko naman actually siya gusto eh. Pero since mahirap ka, wala kang budget, kung ano lang iihain sa'yo, Gagawin mo ng paraan. gagawin mo ng paraan, yun ang pagbubutihan mo. Hindi rin ako ganun katalino. Kasi, siyempre bata ka, mahilig ka sa computer, laro-laro. Feeling mo, pag nag-apply ka pag nag-computer ka, isip mo, gagawa ko laro, gusto college, gagawa ko laro. Kasi hilig mo yung Counter-Strike, Dota, di ba? Pero pagdating mo doon,
Pagdating mo ng college, putang ina boy, math. Walang katapusang math, bro. Ayaw. Nagpo-program ka, numbers pa rin, bro. Parang same experience sa amin ni Mark eh. Di ba, accountancy kami pareho dati nun. Ayaw mo na sabihin. Hindi, kasi parang same, di ba? Pag sabihin mong accountancy, math lang, calcul. Pero yung actual English pala, grammar pala, understanding ng mga problem. Shit. Siyempre, nandun ka na, bro. Actually, Napasubo na, no? hints nga eh. Nakaabot ako ng 4th year, college, na wala akong math, bro. Pero napasa ko lahat, basic programming. Pero pag sabi mo lang, ang alam mo lang, plus, minus, division, diba? Multiplication. Pero pag malalim na, algebra, mga ganon. Auto-pass, bro. Auto-drop, bro. Legit, auto-drop, man. Auto-drop yun. Pag nakita ko ng mga schoolmate ko, shout out. Mga taga-CCC dyan, bro. Shout out din sa mga prof ko dyan, man. Bro, pag sabi mong Mark Breva, bro, legit man, history. 4 na beses ako, based ng math, bro. Alis ka agad. First year, bro. 4 na beses ko, 4th year na ako, tinitake ko pang first year pa rin. Pero pag kinalkyuhan mo ako ng gamit ang pera, bro, may intindihan ko yung lengguwahe, bro. Practical use. Practical man, legit, bro. So, anong year ka na to? Anong year ka gumraduate? Actually, undergrad ako. Thesis lang ang wala sa akin. Kasi hirap ako nun eh. Walang gumugrupo sa akin sa thesis, man. Kasi, lahat ng resources, bro, wala ako. Laki ako sa hirap. So, nakapag-college ako, nagtitinda lang ako ng popcorn, hotdog sandwich sa SM Cinema. Hello, SM Cinema Kalamba. Thank you po. Wow. Yun. Pero given na, yun yung background mo, diba? You mentioned kayo na nakapag-manage ka nung una na business mo na mini grocery na nalugi. So, paano mo na-put up yun? Actually, pandemic bloomer, bro. Di ba maraming pinayaman ng pandemic. Actually, both kayo, no? Wow. Okay. Maraming pinayaman ng pandemic, madami din pinahirap ng pandemic. Depende kung paano gagamitin yung Depende situation. ko kasi, pagka drop out ko ng college, bro, syempre man, Paano ka mabubuhay? paano ako mabubuhay? Ano Black sheep ako ng family, bro. Talagang kung nerd sila, pasaut ako. Ganon, legit, bro. Kung tama sila, feeling ko tama ako, alis ako. Ganon, bro. Pero hindi ko sabing gayahin nyo, ha. Mali yun. Pero kung tama na papakita nyo sa family nyo na tama naman yung tinetake nyo, wala kayong ginagawang masama, hindi kayo nag-a-addict, or may gusto lang kayong kunin sa buhay na nakukuha nyo naman, bro. Magtitiwala naman sila sa'yo eventually, di ba? Yun. Talagang wala. Kasi wala. Nag-apply ako, bro. Na-apply ako sa natanggal ako doon, bro. Kasi yun ang nakakahiya. Pagkakamali ko rin to, good learnings din to. Kasi first time ko magtrabaho eh. So, nagkatrabaho ko nung college ako. Extra lang, Jollibee. Hindi full-time. Hindi full-time, bro. So, nung nagtrabaho ka ng full-time, nakahawak ka ng pera, man. Siyempre, feeling mo na, shit, nakahawak ng pera. Ito na yun. Kaya ko na, bro. Kaya ko na, man. Yaman-yaman ko na. Yaman ko na, bro. Sige, man. Pero mali pala. Mali pala. Siyempre, unang hawak ko ng pera, di mo alam kung paano mo gastusin. Paano manage? Bro. Yung pa, sakit pa yun, man. Pag feeling mo, may 1,000 ka, 3,000 ka extra. Kala mo, pera na yun. Bro, hindi pala. Nung mabibili mo nun, kung iisipin mo, tsaka kung paano mo siya gagastusin. Yung paano gagastusin. Ito ko na lang nalaman nun, nag-business na ako. Pero as a simpleng tao nun, pag nakahawak ng pera, paano gagastusin? shit, iisipin ko galad, may 3,000 ako. Ay na, bibili ako ng ganito, bibili ako ng cellphone, bibili ako ng damit, bibili ako ng sapatos. Di ba parang, wala. Sahod ka, gano'n, sahod ka, wala. Tapos, nagbibenta na rin ako ng mga personal items ko sa loob. Eh, syempre, nakakahiya, natanggal ako. Di sabi ko, nahiya ako sa girlfriend ko, kailangan bumawi, man. Nag-apply ako ng call center, bro. Yung English ko nun, baliko pa. As in, baliko, man. Sabi ko, di pwede, bro. 10 call center, bro. In-applyan ko. Hulaan nyo, ilan na nag-shoot sa akin. 10? Wala! Wala, bro. Pero nag-search ako sa Facebook ng call center hiring. May naglabas ng ads. Nag-apply ako. Type ako. Send ko yung name ko, number ko. Tapos, nalagay, schedule ko for tomorrow pa. Ginawa ko, pinrint ko ulit yung resume ko. Sabi ko, isa na lang to, Lord. Ito, humawa ko sa lupa. Sabi ko, Lord, please make it right. Bigay mo na sa akin. Bigay mo na sa akin to, Lord. Sabi ko, magabago na ako ng buhay, bro.
Punta ako doon. Pagpunta ko doon, buti ang bait ng hiring manager, pinakwento lang sa akin anong paborito kong movie. Sabi, Marvel, sir. Sakto, kalabasan nung Infinity War. Okay. Yun, hindi kinuwento ko lang. Tapos English, sabi ko. Basic English lang naman, hindi naman ganun kalalim. Sige, I hire you. Gusto mo sumabay? May mamaya, orientation. Sige ma'am. Bigay na. Binigay na. Tapos yun, tuloy-tuloy. Mga 1 year din, 1 year and a half, na promote, tuloy-tuloy. Tapos nakakapagod. Kasi, yun na lang siya gagawin. Yun na lang din gagawin mo, routine mo. Gising ka, Pasok. ka, Tulog ka. tulog ka. Hindi pa yun. Wala ka rin maiipon. Kasi iba na yung makukulture shock ka. Sa call center, iba yung culture. Although, maganda siya kasi maganda. Shoutout sa mga bayaning puyat dyan Sobrang ganda ng benefits, man. Sabi ko nga nung college HMO ako. nila, no? Sa HMO pa lang, bro. Naoperahan ako. Wala akong binayaran. Sa private hospital pa siya. Sabi ko nung college ako, kung alam ko lang na ganito yung sahuran, na tumatanggap pala sila ng Kahit hindi perfect English. kahit Kahit high hindi ka school grade graduate. lang, Oo. tapos nagsa-sideline. Mm. Sabi ko, hindi ako maghihirap ng college Kasi ang ganda ng benefits, maganda sahuran. Ayun, nagtuloy-tuloy, naging top agent. Pero ang malupit nun, unti-unti yun, sa sales na pala ako dinadala. Hindi ko alam. Kaya naniniwala ako kung para sa'yo Yes. Yes, di Preach. ba? Kung dadaling ka doon, bro. Kasi, college ako, nagbibenta ako ng high school, ng hotdog sandwich, popcorn sa cinema. Popcorn, hotdog sandwich. As in, sa loob ng cinema, naglalako ako. Tapos, bawat popcorn, 10 pesos sa akin yun. Makikita ko yung mga kaklase ko ng college, duwadan. Boy, popcorn, hotdog sandwich. Wow. Ganun. Tuloy-tuloy lang, sales. Natututo ako may pag-usap. Tapos, pag nag-call center ako, nagbibenta naman ako ng loan. Loan sa Amerikano. Doon ko na-build yung confidence ko, kung paano ako may pag-usap sa mas malaking tao. Kasi tatawagan ko yung bank ng US. Confirm ko, tatawagan ko yung tao. Then, tuloy-tuloy lang, 1 year. Tapos, paano ako nag-switch bilang entrepreneur as businessman? Bro, pandemic, usong-uso yung big bike. Usong-uso yung big bike. Usong-uso yung mga vlogger, bro. Kasi kung ano yung pinanonood mo, di ba? Yun yung minsan Gayahin gusto mong gayahin. Totoo. Man, kinukumpute ko yung sahod ko, bro. Siguro, umabot na ako ng 2 years. 2 years na trabaho. Kulang, bro. Miski pang down, di ko maipon. Kasi simpleng tao lang ako, sumasahod lang ako. May bills, pagkain, pamasahe. Hindi ba yun? Pag call center ka, bro, automatic, weekly, may inuman. Minsan, araw-araw pa nga Pagka-stress, no? Team building, Oo. ganon, beach, gala. May lifestyle, bro Kape. Forma, papasok ka, ganon. Hindi pwedeng ulit-ulit ang damit. Bro, Freestyle iniisip kasi ko yun, naman. walang uniform. Uniform paano ako makakuha ng big bike? Paano yun? Gusto ko matry. Kasi bata ka, di ba? Pag bata, 8 years old, nasa bus ka, or may dadaan big bike sa tabi niya sa skyway. Wow! Di ba? Parang, Yung pa lang, rinig mo na. kaya parang, tumanda ako, gusto ko ganung buhay, gusto ko ganito, gusto ko masakyan yan. Yung pala, kinakatok na ako kung may back na sa utak ko na, kailangan mo mag-extra income. Kailangan mo extra income. Ginawa ko nun, may katabi kaming vape shop, bro. Katabi kaming vape shop sa apartment na tinutuluyan ko. Kinausap ko, bro, kailangan ko extra income. Bro. Bebenta ako ng vape. Dadaling ko sa office, okay lang ba? Sige, order ka. Dala kang picture mo, tapos pa-order ka. Di pagpasok ko, nagpa-order. Tapos, hindi ako nagbe-vape. Punta ako sa Yosihan. Kinuha ko, nag-vape ako. Puputok pa lang yung yung mga vape na tawag dito, disposable. Kaputukan pa lang ng disposable Bro, saan mo in-order yan? Sabi ko, mayroon akong tinda niyan. Tinutubuan ko lang ng 20, ganon. Hanggang nagtiwala siya, pinapadala niya na sa akin yung item, bro. Yung locker ko, bro, punong-puno na siya ng vape. Kaya nag-duty ako, bro, vape. Sige, wait lang, sige. Yun, tas hindi ko namamalayan na, nagbibenta na ako na nagbibenta. Tapos kahit na tinanong sa akin, oo, meron ka nito. Oo, meron ako niyan. Oo, meron ako niyan. Kahit wala, tapos gagawa ka ng paraan. Ang gagawin ko, puproblemahin ko pag uwi. Paano ko siya Saan ako dadalhin kuha? mamaya? Saan ako kuha? Kasi ang sakit ng Pilipino pag nag-start ng business.
Pag tumubo siya ng 20, 50, or 10 pesos, ang nakikita niya yung tubo niyan 10, 50, 20 pesos. Hindi niya nakuha yung pag pinagsama-sama ko ba to? Gaano kalaki to sa isang buwan? Bro, hindi ko namamalayan na, lumalaki na yung extra income ko, bro. Kaso, hindi pa rin ako marunong mag-handle nun eh. Hindi ko pa rin siya ma-manage. Nagagamit ko lang siya kung saan-saan. Pero, ang pinakamalupit nun, mga 6 months ako nagbebenta, bro, sa ganda ng kita ng vape. Bro, nakabili ako ng second hand na kotse. Wow. Yun. From vape. From bro, na vape lang yun. na ano pa yan, pare, ha? Parang side job pa yun. Oo, bro. Then, sabi ko, ito na yun. Sabi ko, yes, kotse na ako, iba na to. Geng-geng ka na. Geng-geng ka Totoo na. naman eh. Totoo naman. Upgrade ka na. Mags ka na, bro. Ganun. Nauubos yung pera. Di ba? Sabi nga nila, mas lumalaki yung income mo. Malaki gastos. Mo, bro. Tumataas din. Yun ang pagkakamali ko. No? Which is mali. Nag-pandemic man. Pagpasok ng pandemic, bro. Wala. Hindi ka papapasukin kasi masyado kayong marami sa office. Work from home. Hindi pa uso work from home sa amin kasi masyadong critical yung account ng Volatile. Kasi, loans kasi, bro. So, personal money. information. Personal Tsaka information, hindi pwede. Sabi ko, hindi pwede to, bro. Hindi pwede to. Sakto, umuwi yung OFW ko na tsuhin sa Dubai. 10 years siya, tapos nagbebenta lang din siya. Kung ano yung sitwasyon ko, pandemic, walang pagkakakitaan. Same lang din. Same lang din siya. Ginawa niya, pumunta siya ng Divisoria, nagbenta siya ng face mask. Kumuha siya ng face mask doon, binenta niya sa Muntinlupa. Tapos, nag-start kami sa isang ganyan lang. Bangketa lang, as in bangketa. Kuha namin ng isang face mask, 16 pesos. Ang benta namin ng face mask, 150 pesos, bro. Wow! Grabe yung Grabe markup. Supply and demand, bro. Grabe kalaki ang demand Oo. doon. Lalo nung mga first few months nung Pandemic, bro. Shortage kasi naman talaga dati. Kaya ang laki ng pagpapasama sa face mask, sa alcohol, bro. Alcohol, Face shield ba? Meron kayo? face shield mo, isa pa yun, bro. 11 pesos lang ang face shield sa Divisoria, bro. Kaso tinatago kasi nga masyado malaki dito. Pero man, yung connection mo kasi habang araw-araw ka namimili, tapos makikita ka, tititigyan ka lang ng Chinese. Di ka papansinin. Actually, di ka na napapansinin kasi normal lang naman sa akin. Pero pag araw-araw ka na nakikita, nagpupursige ka, nagbebenta ka, tapos honest ka, bro. Sobrang bigay mo sa akin ng 4 na face mask, sir. Ito po yung 4. Man, magitiwala sila sa eventually. Kung hanggang binibigyan na nila, ang dami na ng face mask. Sige, bukas mo na bayaran, next week mo na bayaran. Ganun. May line of credit na. Oo, bro. Actually, wala nga eh. Tiwala na lang. Tsaka talk. Tsaka magmumukha. Boka na lang, boka. Kasi wala ka naman physical store eh. Ba't ka nila pagkakatiwalaan? Nagbibenta ka lang naman sa bangkita. Wala silang habol eh. Wala silang habol pag tumakbo ka. Di ba? Sabi ko, okay, ganito ba? Nagkakautak na ako din na, pwede pala yung pagkakakitaan. So, pwede pala magtiwala yung tao sa'yo. Basta, Maayos kang tao. goods lang. Diretso ka lang, diretso. Ayun, may ganda yung dulot sa amin hanggang nadagdagan na ng delata. Pakunti-konti. Delata. Tapos, nung lumaki na siya, naging tindahan na siya, bro. Face mask pa rin. Pandemic pa rin. Face mask. Grabe kasi, as in, kita mo naman yung markup, bro. Di ba? Kaya makabenta ka lang ng 10. Buhay ka na. Totoo. Man, ilan yun? Isang pack, 100. Ilang pack kinauubos namin isang araw? Wow. Face mask lang yan, ha? Iba pa yung alcohol. So, dire-diretso siya. Dagdag lang kami ng paninda. Tapos, nung naging tindahan na siya, gusto ko din ganito. Bro, ito pa malupit. Nagtatrabaho pa ako. Side hustle ko lang yun. Nag-work from home kung ano lang yung kung ano pa trabaho sa job. Kasi, pandemic eh. So, 3 days papasok ka lang. 3 days lang pasok mo. Ganun. Ang main focus ko pa rin is trabaho. Sabi ko, gusto ko na mag-resign. Kasi nakakahawak na ako ng pera ulit eh. Kung gusto ko na mag-resign. Pag kinausap ko yung mother ko, pinsan ko, mag-resign na ako. Wag! Kasi stable. Stable eh. Hindi mo pa kailangan yan, hindi mo pa panahon. Chill ka lang, baka nabibigla ka lang, utoy. Mga ganon. Lahat kinausap ko. Ganun lahat, wag ka mag-resign. Yeah. Pero mararamdaman mo yun eh. Na, ito na. Akin to. Akin to. Akin to. Seize the moment na. Oh bro. Sabi ko, akin to. Nagpaalam ako sa girlfriend ko, mag-resign na talaga ako kahit anong sabihin nila. Sige, ikaw, kung kaya mo. Yun na yung go. leap of faith. So, sabi ko, pag nag-resign ako, hindi ko sure na 6 months kaya kong i-sustain yung gastos natin. Bro, live-in na kami nun eh.
Oh. Live-in na kami noon. So, 6 months, sabi ko, nakakaya. So, bawal ako mapahiya. Kasi kinuha ko siya sa family niya eh. So, cargo ko siya. Panindigan mo na. Paninindigan ko, bro. Lalaki. Man, Mm. ko, sige, kaya ko to. Bro, oras na yon. Pinutol ko yung headset ko. Di na ako pumasok. Chat ko lang sa supervisor. Resign na ako, sir. Unfriend, bro! Unfriend. Tapos ginawa ko lahat ng page na sapatos, shirt. In-unfollow ko, bro. Pinakikigan ko music, pinalitan ko rin, bro. Bro, hindi. Tapos sabi ko, kinabukasan nun, inutangan ko pa yung girlfriend ko. So, pera mo muna ang 5,000, may bibilin lang akong item. Bro, ang binili ko, 5 case ng mantika. Tapos, dinisplay ko sa tindahan ng chewing ko. Bro, wala pang 1 hour na ubos yung mantika. Tinubuan ko lang yun ng dos. Isang isa. Isang tubo. Okay, pwede. So, Profit ka na dun eh. yung profit nun, bro, nung araw na yun, tumakbo ulit ako sa mantikaan. Ikot na uli. Ikot na eh. Tumakbo ulit ako. Yung profit nun, pati yung puhunan, bili ko ulit ng 10 mantika. Hanggang naging 10, naging 15, naging 50. Ngayon, sinasakay ko na sa kotse ko. Bro, 3 months, bro. Wala pang 3 months, man. Promise. Yung 5, naging 1 truck. Kasi pandemic. Fuck. Stage nun eh, Ito no? pa malupit. Natutunan ko na wag mo kasing instant money, bro. Tubuan mo lang siya ng piso, 50 centimos. Pero yung bilis, bro, yung bilis ng ikot ng pera, yung bilis Quantity. na Yun yung pasok mahalaga ng dun pera. eh. Yung cash flow mahalaga dun eh. Man, di ko napapansin, bro. Na, may pera na pala ako. May Kitang-kita ka na pala. kita na pala ako, bro. Kumbaga yung 3 months na sahod ko, kinita ko ng 1 month. Sabi ko, shit, ito na yun. Kinausap ko agad yung chewing gum ko. Ito, magbubukas ako ng tindahan din Yun. sa Kalamba. Sabi ko, ako naman to. Gusto ko ganun. Tuloy-tuloy pa rin yung supply ko. Mantika, nadagdagan na siya ng mantika, ng pansit, ng Korean. Kasi sa Divisoria, paglakad mo, ang Divisoria is walking pera. Yun. Kung marunong ka mag-flip, bili ka sa Divisoria, benta mo sa kapitbahay nyo, sa tsuhin nyo, sa Facebook, pwede bro. Nasa inyo na yan kung paano. Nagbukas ako ng small tindahan lang bro. As in small. As in tindahan lang siya. Sa una okay. Mga 2 months, Mm. okay pa rin. Pero mga 3 months ko bro, wala na bro. Yung kita, nauubos, di ko napapansin. Kasi, para lang akong, nagbukas ka ng store, tapos, ang main focus mo is, nasa pagbibisa sa chewing ko. Kung ba nag-supply pa rin, pero siya, ginawa ko siyang side hustle. Tapos hindi ko siya, nagda-deliver lang ako. Tapos na. Tapos na, kunin ko lang yung sales. Akala ko gano'n na yung business eh. Mm. Iwan ka lang ng item, tapos, okay na yun. Nabibenta na yun. Hindi bala kasi, ang nasa isip ko, kung paano yung benta dito, ganun din Hindi. benta dito. 1 year span siya. Tapos, lagay lang ako ng lagay ng item. Lumaki naman siya eh. Pero hindi ko napapansin yung kinikita ko dito, doon lang pala napupunta. Burn dun. Nabuburn doon, bro. Tapos, at the end of the year, mga December siguro last year, malaki na siya eh. Ba't teka lang? Parang wala na ako nakukuha dito. Hindi ako marunong mag-calcu, bro. Hindi ko ginamit yun. Hindi ko ginamit yung calcu. Lugi pa ako, yung kinikita kong yun, kinukuha lang doon yung bills ko, kuryente, tubig ng shop, yung bayad ko sa tao. May tao ko nun, staff ko, 2. Isa sa cashier na, since talagang lumaki siya eh. Kasi yung kinikita ko dito, binibigay ko dito sa sa mini tindahan ko na lumalaki, naging mini grocery. Ang pagkakamali ko kasi bro, lahat ng pera ko, balik sa main business ko. Yun talaga kasing mali. Dapat pala, yung pera mo dito, magsubi ka, kasi kung ano na lang yung kaya mo ipatalo, Totoo. yun lang yung... Parang sugal lang din eh. Oo bro. Kung hindi mo siya kayang fokusan Mm. wag na. Yun, 1 year. Nag-compute ako kasi magbabayad na ako ng tax. Register ako yan. Sige, register yan para legal tayo. Ba't ganun kulang? Tapos wala pang 2 days, 3 days. Kung hindi ko natututuloy. Kasi, yung ibabayad ko sa tax, sa tao, sa pasahod tol, parang, mauubos na eh. Mauubos na bro. Wala, tas yung item hindi umaandar. Ganun. Tak lang. Ang malupit ba nun, yung pwesto ko, harap ng school. Tapos naglalabasan yung bata, nakatayo akong ganyan, walang pumapasok sa tindahan ko.
Yun pala, mali yung binebenta ko. Ibig sabihin, natutunan ko sa time na yun, paano ko kaya siya papapasukin yung mga estudyante? Mhm. Kasi binibenta ko grocery, pero natapat ako na school. Tama. Mga magulang yung ano nun eh. Market. Sabi ko, parang mali yung binibenta ko. Ito lang, tanong ko lang din. No? Anong naramdaman mo nung nakikita mo na nababurn yung sa ininvestan mo na mini grocery? Di ba kasi naranasan mo yung highs and lows talaga nung all throughout your life, di ba? Nakaranas ka ng sobrang baba, tapos sobrang taas din, sabihin na natin per se na ganun. So, anong naramdaman mo na parang nasa top ka tapos nakikita mo yung ininvest mo parang nasusunog lang sa wala. Anong naramdaman mo at that moment? Actually noon, masakit. Pero wala akong time para intindihin siya, bro. Kasi wala akong pinutol ko yung headset ko. Wala akong babalikan ba? Kasi pag nag-commit ako, commit talaga siya. Kung pinili ko tong buhay na to, as in lahat bibigay ko doon. True. Sabi ko, lalulugi ako, sakit. Hindi pwedeng iyak ako, uwi ako, inom ako. Wala kang magagawa. Wala akong magagawa, bro. Nangyari. Walang mangyayari. Kaya sabi ko, dinamdam ko siya 2 days, 3 days. Pero after 3 days, Game na. Ako na ulit. sabi ko, hindi, game. Mm. Ginawa ko, binenta ko sa tsuhin ko, lahat ng laman ng tindahan. Binayaran niya sa akin ng terms. Tapos yung binabayad niya sa akin una, inupa ko sa tabing tindahan. Habang ang tinira ko sa grocery is yung mabibenta lang, nabibenta ko lang talaga. Which is yung face mask pa rin. Pati yung Korean products. Parang bumalik ka dun sa roots mo talaga, no? Oo, bro. Nagkamali talaga ako na. Hindi ko siya napokusan eh. Yung focus ko nasa isa. So, isang tao lang naman tayo. Hindi naman natin kaya sabay-sabay Totoo. yan eh. Diba? Parang, siguro, parang na-excite ka siguro nun. Oo, bro. Kasi parang nag-expand na eh. Diba? So parang, Bugso ng damdamin, bro Oo. eh. parang feeling mo gumana to sa iba. Feeling ko Gagana rin sa akin. feeling ko Yun. gagana rin to eh. Pero hindi. Which is nawala yung focus kasi. Tsaka man ibang tao sa Kalamba Bro, ibang tao sa Kalamba man. Kasi kung sa Muntinlupa, kung titignan mo yung statistic, mas maraming mahirap sa Muntinlupa. Kaya gumana yung Strategy. ganun strategy namin na para sa mahirap. Kasi yung ng store ng tito ko, ang slogan namin is para sa mahirap, para sa mga yung kumbaga Pangmasa. sa Masa. Yun. Sa Kalamba, bro, hindi pag binigyan mo yan ng delatang yipe, bro, sasampal pa sa'yo yan eh. Sasabihin sa'yo, ano to, expired? Expired, bro. Hindi po effective. Kaya yung mga item namin ganun, bro, hindi effect. As in, wala. Kasi doon ko lang natutunan din, baka mali talaga ako ng tao. Tapos doon ko lang din naisip na kailangan ko siyang tuunan ng 100%. True. Para 100% din yung balik sa akin. Totoo. Tsaka pag nag-fail, wala ka ibang sisihin. Wala kang Sa sarili mo. Sa sarili ko. Kasi sinisisi ko lang yung tao ko eh. Pero ang totoo nun, mali ako. Ako yung mali eh. Nag-invest ako, hindi ko naman hinayaan ko na lang. Totoo. Walang ganun, bro. Totoo. Yung mag-invest ka, sa tayo mo yung pera mo, babalik ka lang. Actually, di ba kaya nga parang yung iba, better na kapag even if yung mga mayayaman na, kailangan even if anak ka ng mayaman, mag-start ka from the ground up. Kasi from there, para makikita mo yung ins and outs eh. Kasi kapag hindi, ayun, parang hindi mo ma-focusan kasi hindi mo alam. Kumbaga, magkukulang ka sa mga ganung area. Yung sa, di ba, yung sa Shark Tank, Yeah. sila Mark Cuban, hindi rin sila nag-i-invest dun sa hindi nila naiintindihan yung product. Sinasabi Halimbawa, nila na, may nag-pitch sa kanila about sa pagkain, ganyan. Sinasabi nila na, sinasabi hindi ko nila, kung hindi ko kayang i-promote, hindi ko kayang kainin yung product mo, hindi ko yan i-investan. Kasi hindi niya mabibigay 100% eh. Totoo. Coming from millionaires na yun, di ba? How much more pa kung sa mga nag-start pa lang na magnegosyo. Diba? So ayun, na-realize mo na yun, di ba? After 3 days, na-realize mo, hindi yung mini grocery yung para sa'yo. Anong ginagawa mo nung nag-transition ka na from mini grocery to chocolates? Natutulog ka ba noon? Or nagkakape ka ba? Nagmumuni-muni ka ba? Kailan mo naisip yon? May kausap ka bang ganito? Ganyan? Chocolate yung focus ko. Chocolates, bro. Nasa SNR kami. Wow. Nasa SNR kami, yung girlfriend ko. Tapos napadaan ako sa Pepero. Tapos may nakasabay akong cart, bro. Punong-puno siya. Yung chocolate. Oo. Ng chocolates. Choco Pie, Choco Baby. Sabi ko. Tapos narinig ko sila nag-uusap. Ito, picturean mo.
post natin mamaya. Pasabay. Oo, Parang post mga natin pasabay, mamaya. pasabay. Ganun. Parang during, ano ba to? Pandemic pa rin? Ano ba to? Last year na to, mga, hindi. Post-pandemic na. Pandemic na. Post-pandemic na. Post. Pahina na yung pandemic. Lift na yung mga Bandang quarantine. December na. Oo. Tapos sabi ko, may nakikichismis ako. Yan, pwede natin tubuhan yan, 50 pesos. Eh ako, 50. grocery ako, bro. Di mo naman pwede tubuhan ng piso eh. Nung narinig ko 50 pesos, uy, Times 50 yung uy, normal pera, kong piso. pwede na. Ah. Pera. Kaching! Ching, 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 ching. Parang dollars yung ano. Business ka, kailangan pangit yung term ko Patay gutom ka sa pera man. Pangit man True. yung term mo, bro. Patay gutom ka sa pera, bro. True. Piso, dos, Oo, three, man. di ba? Basta may pera dyan, papasukin, papatulan. Kumbaga kahit nasa ang career ka man, nasa pagka-employee ka, nasa negosyo ka, kasi kaya ka nga nagtatrabaho para sa pera. Basically, At the end of the day, lahat tayo nagtatrabaho para may mailagay na pagkain sa hapagkainan. Right? magsasurvive, di ba? That's the goal. That's the goal. So, ginawa ko nun, tinesting ko. So, pasarado kong tindahan, sabi ko, kinausap ko na agad, hindi na po ako yung may-ari, kinausap ko agad, tinawagan ko, hindi na po ako magtutuloy ng upa. Sabi niya. Tapos, 1 month na lang po gamitin ko na yung advance deposit ko. Tapos, 1 month ka na lang dyan eh. Sige na po, okay lang po ako. Ginawa ko, bumili yung last money ko nun, na binaburn sa business, na binabayaran sa akin ng terms, binili ko ng chocolate sa SNR. Pero hindi siya SNR galing yung items ko ngayon malayo yung price. Yun. Nung nakita ko, pumapasok yung estudyante. Na nagtataka ako, sabi ko, bakit hindi sila pumapasok? Dati. Pero nung pinalitan ko ng chocolates, candies, pumapasok. Sabi ko, ha? Talagang ba? Kung kailang basarado na ako, tsaka pa ba kayo pumasok? Tapos, nalugi yung katabi kong tapsilugan. Tinawagan ko yung may-ari nung pinag-post doon. Kinausap ko, bro. Ang malupit doon, wala akong hawak na pera. Pero, kinausap ko, kukunin ko yung pwesto mo. Talagang high risk, high reward. Oo, bro, wala akong pera noon. Kung hindi, eto na yon. Sugal talaga. Eto na yung business na gusto ko. Sabi ko ganun. Chocolates para mapapasok ng mga batang to. Sabi ko, chocolates talaga, tsaka Korean product, papasok ng mga batang to. Bro, nag-sales ako. Maniwala ka ba grocery? Nag-sales ka 2,000, 3,000? Isang araw man? Wala, uy. Ako lang yun. Antindi. Sabi ko, di, ito na yun, chocolates talaga. Kinausap ko yung may-ari. Buti naman, na pumayag siya na, sige. Sabi ko, kaso next week pa po, ma'am. Next week ko pa po kukunin. So, yung buong nabenta ulit na yun, nabenta ko lahat ng chocolates. Actually, umabot lang siya ng 35,000 eh. Tapos pinandown ko na. At saka, advance deposit. Nagbukas ako, yung mga gamit ko, nilipat ko lang sa tabing tindahan. Tapos yung paninda nun, man, pag nakita niyo yung picture namin nung unang bukas ng chocolate store ko, alug-alug talaga kami, bro. Ang tinda ko lang doon, yung Korean products. Tapos nilagyan ko lang maraming box sa gitna na walang laman. Doon ko pinatok yung mga products ng chocolate na natira. Wow. Tapos, yun lang, ulit na siya, roll. Then, kumikita. Sabi ko, magbe-February 14. Kailangan mahabol ito, bro. Ang demand to. Nakita na ulit siya. After 2 months, 3 months, nakaka-recover. Yung naipon ko na naman doon, pinambukas ko ng Kanlubang branch. Ng chocolate sa yung pasalubong. February 13, hinabol ko magbukas, bro. February 13, nagkakamada pa ako ng chocolates doon. February 14 ng umaga, bro, lintik yung tao, as in pila. Wow. As in, hindi talaga nagkakaanuhan. Timing din, no? Bro, hindi talaga magkasanggihan na kayo, magkaaway pa kayo. Ganun, bro. Sabi ko, shit, iba yung pera sa chocolates. Pero yung ano ko nun, sa Divisoria ko lang binili yun. Wala pa kang supplier. yun para lang mahabol ko yung February 13, bro. So, kung ano yung binibenta sa Divisoria, tinubuhan ko ng 10 piso. Yun na. Yun na yun. As in, yun na yun. Yung pinagbenta, man, February 14, hapon, mga 5 p.m., bro. Yung tindahan namin sa Kanlubang, bro. Kulang na itaob mo. Wow. As in, sold out, bro. Wow. Man, mind blown ako na. Sabi ko, shit. Ito pala yung chocolates. Parang malakas sa chocolates. Yun ang akala ko. After 1 month, tapos sa February 14, bro, tapos na yung season ng chocolate, tapos na yung pagmamahalan. Man, yung chocolates ko nilalanggam na. Yung pinagbentahan ko ng 14, sinugal ko ulit sa chocolates, bro. Nilalanggam naman. Anong ginawa mo nun, di ba? After na ng peak season,
nung chocolates? Syempre, businessman, di ka pwedeng malungkot ulit eh. Kailangan Diba na, isipin eh. naranasan mo na rin nung nag-mini grocery ka, transition to Oo, bro. chocolates. So, edi Cycle. parang meron ka na doon na nakikita mo na. Kumbaga na-experience mo na to eh. Alam mo na yung gagawin mo that time. Ang same scenario na to, anong ginawa mo nun? Sabi ko, hindi pwede to. Hindi pwede to. Sa kanlubang kasi, as in chocolates lang, bro. Chocolates lang. Ginawa ko, naghanap ako. Drive ako, hinat yung girlfriend ko sa Muntinlupa. Umaga nun, drive ako. Bayan-bayan pa ako nun, takot ako sa SLEX eh. Bayan-bayan ako. Nakita ko ng pasalubong shop, bro, sa Santa Rosa. Dinadayo ng tao. Pagpasok ko, may mga chocolates din sila. May Korean products sila. May pasalubong sila. Pwede. Pwede ko idagdag sa Pwede ko idagdag sa akin yon. Nung dilagay ko dun sa chocolates ko sa kanlubang, bro, bumibenta na. Kaso naiiwanan naman yung chocolates. Doon ko nalaman na ang chocolates is seasonal. based on experience. Din. Based on experience na rin. Wow, okay. So, kailangan ko para, pag hindi siya mabenta, kailangan may pamalit ka. May backup. May backup ka, bro. Hindi Mm. pwedeng pag hindi siya nabenta, okay lang yan. Hindi nabenta, bibenta yan bukas. na lang. Tsaka na lang ulit. Mm. Hindi siya pwede, bro. Kasi wala ka eh. Wala ka nang babalikan. Pag Totoo. na-bankrupt ka na naman, Totoo. sarili mo lang yung dala-dala mo. May pinapakain akong aso, may bahay ako, babayaran, kuryente, tubig. Hindi na naman pwede to. Nangyari na sa akin to eh. Nangyari na sa akin to. Alam ko na yung gagawin ko Same dito day. eh. Oo, Ganito eh. yun eh, ganito yun, Oo, ganito yun eh. oo. Bumili ako ng mga pasalubong. Korean goods ulit. Kasi nag-focus ako 14 eh. Dalawang shop ko, bro. Chocolates ang laman. As in chocolates. Di malulugi na naman ako, bro. Kung ano yung napagbibenta ako sa isang araw, binibili ko ng pasalubong ka na bukasan. Ah. Tapos roll lang ako ulit ng roll. Roll lang ng roll ng roll. Tapos, sa pagkakatiwalaan na ako ng tao, nung binibilang ko ng products, na, okay, pwede ka palang pagkatiwalaan nga pala ng tao na nakalimutan ko. Kasi masyado akong focus sa pera, kita. Nakalimutan ko mag-build ng relationship. Tama. Kasi parang imaginein mo, no? Nalugi yung mga negosyo niya before. Diba? So parang ikaw, ayaw ko na mangyari yun. So focus ako sa pera. Which is, na-realize nga niya na relationship, Oh, bro. yung value niya. As in, pera. Nakalimutan ko mag-relationship, bro. Kumbaga, nalimutan mo mag-invest sa business mo talaga. Oo, bro. Kumbaga, nag-invest ka more on sa product, Sa kikita ka. kita ka, pero hindi dun sa growth ng business mo. Kasi, tsaka takot na ako sa tao nun eh. Lagi ko na nasasabi, what's in it for you and what's in it for me? Negosyante na, no? Bro, ganun. Pero nakalimutan ko na, hindi lang lahat ganun yun, bro. Hindi pera-pera lang. Pera-pera lang. Sabi ko, okay. Nung sabi ng tao, sabi ko, kaya ako nabalik yung, yung isip ko na, pwede pala akong pagkatiwalaan ng tao. Pwede pala akong ganun. Kulang yung pambili ko, boy, ng pansalubong. Na-order ko, 7,000. Ang dala ko lang pera, 2,000, bro. Kung babalikan ko na lang po bukas, sir. Sabi ko sa may-ari. Chinese yung may-ari. Ikaw lagi bili dito, ha? Ikaw lagi yung kita, ha? Ganyan. Ko, opo. Ayan. Bukas ko na lang balikan, sir, ha? Wala akong pambayad, eh. Di, ikaw, dali na yan bukas. Ikaw, balik na lang sa akin pag kumpleto na bayad mo. Ayun yung importance ng relationship. Parang nagdadrive ako, sabi ko, Shit, thank you. shit, Lord, thank you. Thank you. So- Nailusot na naman ako. So, after a week nun, bro, yung 7,000, di na 7,000 binibigay sa aking item, bro. As in, box na, bro. Box na talaga. Sabi ko, okay. And Tapos, again, ano lang to, tiwala lang tiwala to. na lang to, bro. Word of mouth na. Na-recommend niya ako sa kaibigan niyang ganito. Kaya mo nakalala yung main supplier mo. Oo, na yan. bro. Hanggang nakarating ulit ako ng Manila. Doon pala yung... Andun pala, bro. Andun pala. Tapos ang malupit doon, Pilipino yung may-ari. Pilipino yung pinakamayaman na nagbebenta ng chocolate sa Pilipinas. Yung source, bro. Ang backup niya is yung mga Chinese, bro. Word of mouth lang, bro. Tiwala. Minsan, ka pa. Minsan, di ko alam kung sinusubukan ka nila. Minsan, sobrahan nila 3 box, 2 box. Tingnan kung kung Oo, babalik mo bro. Babalik. Ako, bro. Isip ko, hindi. Baka sinusubukan lang ako nito, bro. Pati pinagkatiwalaan kaya nung Oo una, nga. diba? Sabi ko nga, Pinautang ka ng ilang box. So, gasino na yung 3 box, isasauli kong sobra. hindi. Para pautahin pa ulit ako next na to. Totoo. Andun yung values mo Oo, bro. bilang tao. After 1 week nun man, pinakilala ko sa
main source, bro. Legit man. Tapos, pagpunta ko ng bahay, ito na yun. Lumang bahay talaga sa Manila, bro, ah. Tapos pagpasok mo man, lintik yung paleta ng box ng chocolate Korean product. Sabi ko nga doon sa may-ari, ma'am, ikaw ata may-ari ng Maynila. O hindi, sir. Ganyan lang dapat. Simple ka lang. Business ka lang talaga. Tapos, ikaw na yung hahanapin ng tao. Word of mouth yan. Okay. Then yun, dire-diretso. Tapos doon ako natuto. Ina-advise na nila ako. Ganito, kuha ka sa bank. Paganda ka ng credit sa bank. Tapos, ang cheque, mag-apply ka ng checking account, bibigyan ng cheque. Sa Chinese, ang cheque, tingin nila doon, money. Yun. Pero huwag kang papasira. Siyempre. Tsaka ano na yung goods na yun, dire-diretso na siya. Word of mouth, bro. Pag pinagkatiwalaan ka ng tao, huwag mo sisirain. Totoo yun. Kahit saan. Kahit Negosyo, saan man, kahit negosyo. sa usap, sa utang, kahit saan. Huwag kang sisira sa tao. Yun. Sa tiwala sa tao. Hanggang, man, di ko na nalalaman yung cash flow ko, bro. Iba naman. Iba na. After 3 months, bro, bumili ako ng bahay. Wow. I mean, nandun na yung bahay, pero binayaran namin. Kasi loan siya eh. Loan siya sa bank, bro. Thank you, video. Pinaloan mo kami nun, ah. Baka naman. We find ways We find nga daw eh. ways, We bro. find ways. We find Yun. ways. Binayaran namin, bro. Kinita namin sa chocolate, pasalubong. Binayaran namin, bahay. Bumili ako. Although second hand siya, bro, pero binili ko ice cold cash, bro. Pero ano yun, pare? Achievement yun. Second hand, kahit ano. Ano yan, pare? Nangyari sa akin to, 1.5 years lang lahat yun, bro. As in, lahat yun. Ganun kabilis. Pinaspan. Pero coming from na undergrad, tapos nagbebenta ng... Yung up and down yung business. Oo, Diba? nagbebenta ng popcorn sa SM. From sumugal. Parang parang tinuruan ka dun sa every step of the way. Parang tinuruan ka talaga kung paano mo i-handle yung meron ka ngayon. Yun. Kami, in-invite ka namin dito, na goosebumps talaga eh. Oo, Kasi goosebumps sobrang nakaka-inspire, kumbaga. Kasi, di ba nakikita natin to normally sa TV lang, sa mga movies. Pero, meron talagang ganyan na story in real life. Na hindi lang natin sila nakikita kasi Walang platform for them. for them eh. Kaya, nandito yung Barak Talks. Correct. Shot. Shot. Di man. Pero genuinely talaga, sobrang nakaka-inspire yung story mo, buong story. Talaga di rin ako makapaniwala eh. Kaya di rin ako makapagsalita kanina eh. Marami akong gustong malaman, marami akong gustong itanong, pero... Di kayo na-expect yung from popcorn. From bro. nagtitinda ka ng popcorn. May video pa ako sa Facebook na sumasayaw kami, makabenta lang kami ng popcorn, ha? Diba? From a guy na ayaw ng math. From a guy right now that's handling like multiple shops and businesses talaga. Yeah, wow. Salute. 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 Ang technique ko din, bro, sa 1.5 years na yun, bro, kinalimutan ko lahat, man. Hindi mo ako makikita magiinom sa tabi-tabi. Legit, bro. As I mean, ngayon, kaya ko na mag-inom kahit saan. Kaya kong bumili ng kahit ano. Ginawa mo yung Kahit hard work bro. eh. Pero yung 1.5 years na, bro, di mo ako makikita magiinom ako sa tabi-tabi, bro. Focus talaga. Wala man. Hindi mo ako makikita na naglalaro, nagbabasketball. As in, wala akong life, bro. Ang life ko lang, magbenta. Focus, Scale bro. ng business. Zone talaga ako noon, 1.5 months. Pero, bro, dinala ako nung 1.5 year na yon, bro, sa 10 years life ko. Wow. Advanced. Legit, bro. Sabi ko nga sa magulang ko, man, ito, shoutout sa mama ko, papa ko, sa buong kapatid ko, bro. Promise. Thank you, Lord. Gusto ko lang na maahon sila sa utang, bro. Kasi mahirap kami man eh. Ang waste namin, utang kami, pambayad sa utang, bro. 1.5 years na yun, bro. Sa awa ni Lord, bro. Tanggal ko sila sa utang. Wow. Nabayaran ko yung truck nila na hinuhulugan. Nabilang ko ng kotse yung tatay ko, bro. Na yung nanay ko, tinanggal ko, ma, ito, pambayad sa utang, mayaman na tayo. Legit yun, bro. Ma, mayaman na tayo, pambayad ko ng utang. Wow. Shoutout sa mama ko, kahit makulit ako. Kahit tubig lang to, sasatin ko to para natouch ako eh. Kasi yun talaga yung tayo lahat bilang mga anak. Ayun talaga yung pangarap natin para sa mga magulang eh. Yes, bro. Yung ma-retire natin sila. Sabi ko nun, bro. Yun din sila mag-aalala na baka bukas, kamusta kaya.
Tapos sabi ko nun, sa papangarap ko ng bata, sabi ko, mama ko, pag-grocery ko sa sa SNR, Landers. Kung wala kami, hindi namin ko compute. Tol, kasi di ba, pag mahirap ka, Lahat. compute, boy, may notepad ka man. Ito. Downey, 130. Century, 70. Mga ganun, di ba? Bago ka pa pumunta, nakakompute na. Sabi ko man, di ko makakalimutan itong moment ito. Ma, kahit damputin mo, babayaran natin yan, bro. Ang sarap sa feeling nun, man. Sobra. Tuloy-tuloy siyang ganun, bro. Alam mo man, simple yung tao lang ako. Nawala yung fire ko. Kasi simple yung pangarap ko. Maahon ko sa mga magulang ko sa hirap. Magkaroon ako ng pera, magkaroon ako ng bahay, magkaroon ako ng kotse. Tapos man, ang tanong, pag nandun ka na, Ang gagawin? What's ano next? nang gagawin mo, bro? What's next? Man, wala. Man. Nag-drive ako, sabi ko, sa girlfriend ko, pwede na ako mamatay. Wag naman. Hindi, wag na, sabi ko nun. Wag naman. Ano to, di ko makakalimutan to, ah. Ano to? January 30, parang end of the month, bro. Pwede na ako mamatay. Nakapagpasko ko, masarap. Nakabili akong big bike, bro. Lahat ng gusto ko nasa akin na, bro. Lahat ng iniisip ko lang to dati. Ngayon, nasa akin na. Pwede na ako mamatay. Nagawa ko na yung gusto ko. Ano po yung next? Sabi, alam mo, pagod ka lang. Kailangan natin umalis. Bro, nagpunta ako ng... Dire-diretso lang kami. Kung ano yung buhay namin, benta, gano'n. So, walang sense. Di ko alam, binok pala ako ng girlfriend ko ng trip sa ibang bansa. Naging eye-opener sa akin yun na, there's more to life. Bro, ang dami pa pala. Ang laki pala nung bansa. Ang laki pala nung nasa outside world, bro. Kasi pag nasa ibang bansa ka, makikita mo, siya nga, di siya natigil. Nagbebenta lang siya ng itlog na scrambled. Siya nga, nagbebenta lang siya ng mangga. Hindi siya natigil. Tuloy-tuloy, bro. Ba't ako titigil ako? So, kailangan ko ng bagong goal, bro. Ngayon, ang bago kong goal, bro, hindi ko na kayang bilangin yung pera ko dapat. Kaya ko pang bilangin. Bawal ba akong tumigil? So, kaya nag-set ka lang ng dapat ng goal na panibago, bro. Para maging back to yung fire mo, mabuksan ulit. Tapos naghanap ako ng coach. Mentor, bro. Ang nahanap kong mentor is isa din siyang general merchant, Chinese siya. Chinese, tsaka isang Filipino. Tinuturuan niya ako kung paano ang dapat gawin ko sa mga diskarte. Paano palalaki yung business? Paano hindi ka mamamatay sa mo. Kasi dami rin competitors yan eh. Diba? Hindi man mawawala eh. Kasi nasa part na ako ng buhay na papasok na lang yung pera, bebenta, kita, tapos monitor mo na lang. ito pa malupit, bro. Darating ka sa point, pag businessman ka na, nag-business ka yun, yung gagawin ko dapat, kaya kitang bayaran para gawin yung gagawin ko. True. Di ba? Natutunan ko na siya na, kasi ba't ko paghihirapan magbuhat ng box? Kung pwede ko naman siyang bayaran para buhatin yung box ko. Para ako, iba gagawin ko, bro. Pag-manage ng business o paano mas lalaki yung business. Mas lalawak, bro. True. Kaso ang nangyari sa akin, lahat ng, binabayad ko na lang. Sige, lakad mo to. Sige yan. Kuha tayong tao para dito, para dyan. Hindi ko na nakita yung sarili ko. Ito na lang yan. Ginawa ko, bro. Kumuha ko ng bayarin. Inspiration, bro. Para may dagdag push. Bro, wala ka nang babayaran eh. Nagawa mo na yung gusto mo. Ano pang push mo? Kuha ko kotse. Bayarin. Sabi ko, hindi ako pwede. May babayaran pala ako. Hindi pala to sapat, bro. Yung drive mo. Yung drive ko, bro. Banat pa. Ayun. Naman, marirelease na yung sakyan ngayon. Sabi ko, pwede din naman pala to, yung may isipin akong bayaran. Kasi man, pag wala nagpo-push sa'yo, Actually, ang gagawin. wala kang gagawin, bro eh. Wala kang target, bro. Maliligaw ka eh. Totoo. Yung parang naka-autopilot ka na lang. Man. Diba? Pag kumaga parang, okay, papasok yung pera bukas. Okay, may benta ako ganito bukas. Alam ko na to eh. Okay, order Pero na yung ako drive, yung fire within you, na wala parang na, bro. gusto kong gawin to kasi ganito yung pangarap ko. wala na, bro. Diba? Ngayon, gagawin ko, pag nagpapagod ako, bro, book na lang tayong ticket, alis tayo, B. Para ibang perspective. Ibang perspective man. Pahinga sa natural na flow natin. Kasi nakaka-burnout siya actually na nakaka-excite na nakaka-burnout. Actually. Kasi exciting yung part na of course andun yung cash flow. Oo, alam yun. mo buhay ka eh. Yun. Diba? Hindi ka
parang hindi ko mo iisipin na may kakainin na kami bukas, may pambayad na kami bukas. Yun. But at the same time, pagka nakulong ka dun sa process kasi na parang lagi na lang ganito, Lagi na lang like ganun. ganun. Parang nahihirapan ka or ayun nga, parang naka-autopilot ka, which is I mean, hard. hindi ako mayaman ano ako, dick ako, dick. Dual income, no kids. Wow! No kids, bro. I Dick support. ako, dick. Dick, Dick ako, bro. I support. Yun. Yeah. Wala akong anak, bro. So, ang karo ko lang is yung girlfriend ko. Which is yung girlfriend ko, may sariling work, may sariling business din siya. Ako man, yung pumapasok sa akin pera, since tapos na yung obligasyon ko sa family ko, Sa'yo na lang. sa akin na lang. So wala akong ginagawa, bro. True. Ano gagawin ko? Tunga nga Yeah. ako. So, kailangan ko i-push yung sarili ko. Depende naman yun sa tao. I mean, bawat tao may kanya-kanyang pangarap and different ways how to motivate themselves. Yes. Parang hindi siya parang pagka ako ang motivation ko, sample is magkaroon ng ganito, doesn't mean na mag-work sa lahat. Mm. If it means sa iba na higher yung gusto nila or even lower, ganun, case to case siya. Depende yun sa kanila. As long as it's going to work for them and it's going to push them harder to achieve and go for their dreams. Tsaka yun din yung parang nagiging trap sa karamihan eh. Actually, Parang kaya sila na stuck sa ganito, wala na silang hinahanap na panibago. yes. Yeah. Kasi kapag ka nag-settle ka dito, wala ka ng bagong matututunan eh. Yes. Wala ka ng bagong malalaman. Diba? Parang, Every day is a new fucking day talaga. Yes. Learning talaga. May matututunan every day. ka every minute, every second, every day. Alam mo sabi sa akin nung bro, ano ko lang. Alam mo sabi sa akin nung coach ko na mentor ko na Pinoy. Sabi sa akin, alam mo bro, huwag kasi sumama sa mga katulad mo din. Tama. Doon ka sa mas higit pa sa... O man, binigyan niya ako ng numbers, bro. Wow! Kasi nakakaintindi ako I mean, 30% sa mas mababa sa'yo, 30% sa katulad mo lang, then 40% sa mas matalino sa'yo, Mas magaling. sa mas magaling sa'yo. Kasi you'll strive better. Oo, bro. Diba? Kasi kung araw-araw, isipin mo 7 days a week, kasama mo lang yung dalawang 30%, bro. Wala Yun ka ka. man. Yun ka. Ayun din yung napag-usapan din namin na Mark doon sa isa naming episode na We drop, no? Oo. We drop, yeah. na kung sino yung sinasamahan mo na limang tao, ayun ka. Di ba? Kumbaga, sabihin natin na apat sa kasama mo lagi, hindi naman natin sa dinadown yung mga tambay, ganyan. Parang, madidefine ko na ganun ka rin. Pero pagka yung kasama mo is iba-iba, kasi ma-absorb mo yun eh. Kumbaga, perspective lang din talaga eh. Yeah. It's always good na na may core ka na when it comes to friendships kasi at the end of the day support system mo sila ganun. Pero for yourself like you have to be better like para sa sarili mo. Isipin mo yung sarili mo like if sasamahan ka ba lagi sila, anong makukuha ko out of it? It's not having yung user mindset but kasi isipin mo kapag ang sinasamahan mo are better people than you, 'di ba? Yes. Pwede mong mapupush ka and pwede mong i-push yung mga friends mo din. Diba? So, it could work both ways eh. So, parang ikaw, you just have to be intentional for your own growth din talaga. Tsaka yun nga, yung sa binanggit natin kanina na dapat hindi tayo mag-settle. Yeah. Kasi kapag ka nag-settle lang tayo sa mga katulad natin or sa mas... Ikaw ngayon, ngayon. mag-settle ka ngayon sa kung ano ka. Diba? Ikaw kung nag-settle ka sa isang shop mo, you wouldn't be here. Nga, bro. You wouldn't be here, right? Nga, Ikaw kung bro. nag-settle ka kung sino ka before, ako, kahit sino na Tayo nag-settle. ngayon dito. Exactly. Yeah, so go for better. I mean, go for more lagi. Like push forward, push yourself. Ganun siya. Yun nga sa sa story talaga ni Mark. Hindi ko expect para. Hindi ko expect. Oo, kasi sobrang chill nung una eh. Actually, chocolate. Parang chocolate. Chocolate, bro. First of all, hindi common yung business na chocolate. So parang sabi ko, chocolate. What's special with chocolate? Kahit ako, di ba? Yung story niya yung special about chocolate. Behind that, no? Kasi Yun yung ako, special. kilala ko lang siya. Kilala ko siya. Yeah. Na may business na ganito, na chocolate na yan, nagtitinda sila ng chocolate. Pero yung buong story niya, paano siya nag-start, doon ako talagang... Yun yung nag-build ng brand niya. Yung brand eh. Hindi yung sa chocolate. Hindi yung chocolate. Hindi chocolate Hindi yung masarap. Hindi yung sweet. Ganun. Hindi yung pasalubong. Hindi yun. It's his brand. On sa diskarte eh. Experience, bro. Experience, man. Experience. Kung paano Gandang ka, teacher, no? kung paano ka matutuko niya rin, nadapa ka bukas, bro. Alam nga naman, nadapa ka, problemahin mo pa yun hanggang ngayon. Oo, tama. True. Di ba, bro? Kumbaga, man, wala namang masarap. Masarap ba masugatan? Pero hindi naman, Masakit. bro. Takpan mo, pero go Takpan mo, forward. bro.
Ang masarap, gumaling yung sugat mo, sabang gumagaling, ba't ba ako nadapa? Diba? Actually. Ba't ba ako nadapa? Kunin mo lang yung lesson, diba? Baga, nangyari na nga sa'yo, dadaan ka pa ba Oo, doon, bro, di diba? ba? Alam mo na nga malubak dun sa daan na yun, babalikan mo pa. Yes, Diba? yes, man. Tsaka man, pag nakikita ko ngayon yung mga kaibigan namin, na, shit, ang galing niya, parang 2 years ago. Nandun na ako, gumagano na ako 1 year ago. Dire-diretso na ako. Pero ba't siya nag-start ng last year lang, pero ginanunan niya pa ako. Yung lip niya ganun. Dapat meron kayong good inggit. Hindi Actually, yung bad inggit, ha? I mean yun, sana malugi yung business oh mo. bro, hindi Yeah. bro. Pangit yun. man. Basta mag-wish ka ng masama sa ibang tao. Wag. Wag. Yeah, Wag. yeah. Pero yung inggit na, ang galing niya. Ang galing niya. Paano ko kaya mo lalagay Oh, bro. yung At pumapasok yung sa binanggit natin kanina, dapat may sasamahan ka na mas magaling sa'yo. Kasi tatanungin mo siya eh, ano yung ginawa mo? Ano yung diskarte na ginawa mo para maabot mo yan? Yeah. Baka pwedeng ma-apply din sa akin. Kumbaga, paano kayo paposition yung sarili ko to be successful? Yes, bro. Be him or be better than him. Imbis na kainggitan mo ng negative, na siguro may ginagawang illegal yan, di ba? People kasi Pag-isipan mo ng masama, kumbaga mag-spend ka ng oras sa pag-iisip ng masama, imbis na tanungin mo siya directly, baka naman tutulungan ka. Baka bigyan ka pa ng idea, di ba? Kasi, ako naniniwala ko na yung mga successful people, they're always open to help. Kasi alam nila na kaya sila naging successful, it's because people also help them. Di sa ibang tao. Oo, diba? And ang saklap lang isipin na minsan, may mga tao lang din talaga na if they see you succeeding in life, minsan sila yung tihira talaga sa'yo yes. pababa. Kasi hindi siya mawawala. Yes. Diba? Totoo. Kahit naman sa ang aspeto ng buhay. It could, sometimes, friends mo pa, yung closest mo pa sa'yo. Family. No, wala. Minsan, No hate, ah. no hate, ah. No hate. General speaking, minsan family mo yung magda-doubt Oh, sa'yo. bro. Ganun. If there's one thing na super na happy ako and na-inspire ako sa sinabi mo, it's yung taking yung risk. And ikaw na medyo black sheep, as what you mentioned. Yes. Pero pininindigan mo yung anong sinabi mo na gagawin mo. Diba? Parang kanina, your example was, north sila, south ka, pero dahil naniniwala ka dito, you pushed for Push it. mo lang. Yeah. Tsaka yung Yung sugal talaga. na meron ka live-in partner. Talagang hindi ka nagsettle na, sige, mag-antay na lang ako ng swerte. Kumbaga, ginawa mo yung Siya swerte. yung gawa ng swerte. Lumapit ka sa swerte. Siya yun. Yes. At saka, tips bro. Doon tayo, Kailangan tips tayo. Good tips tayo. yung partner mo rin eh. Actually, I was about Diba to say. bro? Isipin mo, Investment siya, no? investment din yung good partner bro. Investment siya. Man, isipin mo kung yung partner mo is hindi ka toxic, hindi ka supportan bro. Wala nang babe time, wala nang babe time. bro. Walang luho na ng mga Isipin dates. mo kunyari, nag-hustle ka bro. Kunyari, nagbibenta babe ka. time. Makitubasa mo chat bro. Saan ka na? Uwi ka na. Diba parang, Wala ka ng time sa wala ka akin. ng time sa akin. Man, iwan mo na yon. Actually. Hindi man, kasi yung love, masaya yan eh. Masaya siya yung love bro. Pero yung risk nun, pag may life na, iba na yon bro. Like, involves yung money, yung stability. Magkasama kayo, kakain kayo bro. Sipin mo, kakain kayo man, nagugutom na kayo, kain kayo ng, hindi ko na tinahanap, kunyari, pares bro. Tapos gusto niya ng steak bro. Or gusto niya mag-extra rice, wala ka bro. Sakto lang pamasahan niyo. Masaya ba yun? Di ba hindi man? Ang masaya man, yung mabibigay mo yung gusto ng tao. Di ba man, iba yung feeling sa loob nung napoprovide mo yun. Bro, Actually. Diba? Bilang lalaki, iba siya sa feeling. Yun. Dito natin nadedebunk yung kanta na love will keep us alive. yun bro. I don't believe that. Man, pwede mo ba sabihin pag may umiyak na bata or mahal naman kita eh. So, kumukulo yung tiyan mo. Minsan mo bro, di ba? Mahal kita, okay na yan. Okay na bro. Di ba? Holy water yarn. Pero man, pag yung girlfriend mo or partner mo, sinusuportahan ka from the start, sige, go push man. Minsan sabi nga, di ba, may isang tao lang maniwala sa'yo. Actually, Di ba? that's very true. Banat, laban bro. Mm. Yun man, ganun lang. Kung... Investment din siya talaga. Yes. Yung choosing Dapat yung right mamimili ka ng tamang partner. So, sa mga pihikan, walang masamang maging pihikan. Pero darating din yan. Darating yan. Sarap yun. Lambingan, date kayo bro. Pero pag nasa tamang edad na kayo, hindi ko minamadali ha. Yung magkaharap na kayo, harap ka na sa family. Harap ka ba sa family ng girlfriend mo, partner mo na Nag-struggle ka. nag-struggle ka sa buhay, bro? Baka sabihin sa'yo ng tatay, umuwi ka na. Ano papakain mo sa anak ko? Pagmamahal? Di ba sa Sure. old movies, gano'n eh, di ba? Ano papakain mo sa partner ko? Sa anak ko, pagmamahal? Makakain nyo ba yan, bro? True. Pero Hindi kung ka isipin mo mabuti, bro, yun naman talaga totoo eh. Totoo. Di ba?
Totoo siya. Totoo Ano ba kayong pagmamahal? Hindi. Ang buhay ngayon, bro. May inflation, Oh, Mataas na true. inflation. True. And based on statistics, tataas pa siya. Yes. Kaya So, Sa mga magtatagal pa siya. parties, So, another topic to Pero just beware. Yes, Just yun, beware. yun. Just beware. Yeah. Pero yung sa sinabi ni Mark, pwede naman mag-struggle basta meron kang ginagawa. ginagawa, bro. That's fine eh. That's fine eh. Kasi sa experience niya pa lang, sa kanya pa lang, lahat ng success kung nasan siya ngayon, it all came from dun sa struggles. Yes, bro. Dun sa risk na tinake niya. Tsaka yung pinakamagandang lesson dun sa share na story ni Mark is yung compounding interest. Kumbaga, tsaka yung delayed gratification. Yes. They got yung 1 year, yung 1 And year half, and bro. a half, Wala kang gastos, kahit wala kang nawalang inom, social bro. life. Wow. Tsaka yung ano Discipline eh. yung nagkaroon siya ng grocery, nagkaroon siya ng nagraran na sa mantika. Yung iba magsasettle na, okay na, kumikita na Kumita ako na ako dito. ng 10 pesos. Kumbaga, or 2 okay na pesos sa akin yun. Magsettle na lang ako sa mantika. Pero ginawa niya, reinvest siya ng pera doon. Tapos nag-grow. Tapos, Take note, nalugi Nalugi. Nalugi. Pumalag pa. talaga. Pumalag pa ulit. Pumalag pa. sa chocolate naman, di ba? Yeah. So, ayun talaga Grabe. yung... At saka hints pala, pahabol lang. Since nagbukas ako ng first store, so nahawa ka ng pera Di ba? As a businessman. So, pag nahawa ka ng pera, tapos businessman yung pag-iisip mo, ang dami mo nang gusto. Parang sobrang daling mag-invest sa lahat. True. Parang lahat, kaya ko magbukas ng food business. Kaya ko Kasi may magbukas ng capital ka online. eh. May capital ka, May bro. capital ka eh. Pero man, one moves mo lang doon. Lugi ang domino effect. Lahat yun lugi. Lahat yun tangay, bro. Parang ang magiging problem mo doon is, nilabas mo yung pera mo dito from your other business, pero hindi mo siya naibalik. Yes. Nangutang ka sa business mo eh. Yes. Pera mo dun sa business, hindi mo talaga pera yun. Yes, tama yun. Para yun din eh. Oo, bro, paano yun doon? Dapat yun, parang sa tao rin, healthy dapat. Kumbaga, hindi mo siya dapat basta-bastahin. Yes, Hindi porke kumita ka ng gantong pera ngayong araw kung saan mo, although sabihin natin gusto mong magkaroon ng other business, pero expertise mo ba yun? Hindi, diba? Doon papasok yung ano eh. Dapat maniniwala ka dun sa business sa pag-iinvestan mo. Kasi knowing na meron kang kapital, alam mo kung saan ka mag-i-invest. Kasi otherwise, kung laruin niya, on a negative way, yung invest mo, doon ka matatalo eh. Doon magdo-domino effect na kukunin mo na yung kita mo dito or yung dapat pang-expand mo ng business na to, kukunin mo na para i-reinvest dito sa negosyo na, I don't know, na hindi mo alam, na hindi ka naniniwala, diba? And then yung nangyari din kay Mark kanina, Yung sa nawala ng focus, right? ang focus na nag-work yung sa isa niyang products, pero Kinukuha na niya Tsaka naglipat siya ng grocery eh. Tapos nasa tapat siya ng school, 'di ba? Parang sabi niya nga rin based dun sa experience niya, off talaga. So ayun, true experience din naman yun eh. Experience din. Kasi hindi mo naman malalaman eh. True, true. Yung mga shinare mo sa amin, hindi mo malalaman kung hindi mo Hindi mo masusubukan. Bukan, bro. Subukan. Yeah. Sobrang lala nung ano. I mean, lala in a positive way na grabe yung sugal mo. Isipin mo yung mag-grant ka ng, I mean, yung wala ka pang pera, pero sumugal ka ng kukunin ko yung pwesto. At saka, bro, ngayon, man, sa panahon ngayon, bro, kailangan buo loob mo eh. Actually. Totoo. Pag hindi ka naniniwala sa sarili mong Sabi mo, idea, bro, wala. Wala Saka, ka. Legit, bro, iba yung panahon ngayon, Sobrang daming successful na kabataan. Tama. Maganda, hindi maganda na sobrang woke nila. Oy, huwag niyo ako i-quote, Pero man, iba na, bro. Iba yung panahon ngayon, man. Alam mo man, minsan nakakatawang kumausap ng mas bata sa iyo, bro. Younger. Kasi, teka, bago yung sinasabi niya, May idea siya. May idea siya. May point siya. yun, may idea siya. Okay, tama, okay, sige. Bro. Totoo. I think yun din yung positive way ng effect sa atin ng social media at some level. Kasi like this podcast, gagamitin namin yung digital channels to deliver this content sa younger people, sa ka-age natin o sa kahit sino. And I'm not hating dun sa mga previous or older generations. Pero ito yung wala sa kanila. That's why secluded or parang isolated yung ideas na meron sila. So, what they're giving us is their best. So, we should appreciate them at all cost. Pero yun yung positive effect sa atin. Just like what you said. Yung mga younger generation ngayon, minsan may malikot silang idea. Yes. Kasi napagsasama-sama nila lahat na napapanood nila eh. Right? So, yun yung positive side din. And I'm glad na part tayo ng era na to. Part tayo na nagda-deliver and may receive ng content. Yun nga, yung sa nabanggit mo kanina about sa older generation. Kasi, swerte tayo sa generation natin kasi
Nasa gitna tayo. Nasa gitna tayo, meron tayong mga knowledge na makukuha sa mga older generation natin. Versus practical. Kumbaga, di ba parang lumaki tayo na i-hate yung older generation kasi magkaka-age tayo eh. Kumbaga, ayun yung alam nila eh, di ba? True. Pero, pagka umedad ka na, pagka nasa gantong age ka na katulad natin, meron din pala sila mga gems na sinasabi sa atin. Oo. Hindi natin intindihan. Hindi natin nare-realize kasi nauuna yung ano natin eh. Pride natin, yung yapang na, mas bata kami, may Mas alam namin sa'yo to. Mas alam namin sa'yo to. Di ba yung sabi nabanggit mo sa mga mentor mo? Di ba? Anong mga age nun, di ba? Older people. Older people, 45, 55, bro. Pero yung nuggets na lang. Ball pa rin ngayon, di ba? Yeah. And then, yung sa mga younger generation din, kasi napakarami rin nating hindi alam eh. Totoo. Yes. Kasi galing sa experience din. Experience Pero din. ito legit to legit as in legit na. Yung 55 years old na mentor ko, bro. Siyempre, nasanay sila brick and mortar na business. Bro. Pero alam mo, sino coach niya ngayon? Estudyante, bro. Wow. Marketing. Online. Wow. Bakit? Kasi kailangan daw yung business niya, may pasok niya sa Lazada, Kailangan mag-adapt. Shopee. Kailangan mag-adapt. Mag-adapt siya, makagawa siya ng website or page. Yes. Legit yun, bro. Legit yun. Wow. Wow. So siya nga, doon Kung matanda yung na siya. sobrang successful, sobrang tanda na, Yes. walang pakialam sa ego to learn sa younger Yes. ones, diba? Kumbaga, yun, tayo na, din, kumbaga, dapat tayo. yun yung sa mentor mo, kumbaga nandun na siya sa level na yun eh. Pero, Pwede na siya magpahinga. Yes. Pwede magpahinga, diba? pero hindi niya ginawa. Nag-adapt siya. Ang kinuha niya is younger mentor. Yes. Wow. And on that note, kung nanonood pa kayo ngayon, maraming salamat. And again, dapat lasing na kayo. Patlasang na kayo, pero drink responsibly pa din. Always. Sobrang sarap nung kwentuhan natin ngayon. Sana next episode, magawan pa natin to ng other episode pa. Sobrang dami naming napulot, sobrang dami namin Personally. Inspiring siya. spark katulad namin na nag-start sa podcast journey namin. Sobrang dami naming natutunan. Parang mas na-appreciate ko nga yung mga ganito eh. Parang ang dami kong natututunan more than me sharing these people content. So, wow. Ayun naman yung goal natin dito sa podcast natin na para sa tayo may mga matututunan, hindi lang tayo Yes. basta umiinom dito. Yes. Kailangan, pagka nakikinig kayo, nanonood kayo, natututo rin kayo sa amin. Always. Kasi, like you guys, pagka nagiinom kayo, ang mga pinagiinuman nyo is yung alam nyo, yung mga hugot nyo, yung mga feelings nyo. Like, may hugot kayo sa bawat aspeto. So, lahat yan, it could be good ideas for business, it could be ideas for your own personal development. Pero this podcast is to help you enlighten you sa mga ganon and to validate lahat ng ideas na naramdaman nyo. Kaya rin kami nagiinom ngayon habang nagpa-podcast, kaya siya Barek Talks. Pwede mo kaming pakinggan habang nagdadrive ka, habang naglalaba ka. Yeah, pero drive safely, guys. Drive safely, bro. Pero yun, pwede mo kaming pakinggan habang naglalaba ka, Yes. habang may ginagawa kang Nagiinom kayo, pwede nyo yung pakinggan. Ba nag-iisa ka, wala kang kainuman? Kami. Marami. Kumbaga may kasama ka na. Kaya nandito yung Barek Talks. Barek Talks. And in that note, Mark, meron ka bang gusto Final words. sa ating mga viewers? And siguro mga tips na rin or mga motivational na pwede mong sabihin sa kanila. And ano mo na rin, plug mo na rin yung Cymar. Yung chocolates. Guys, ako si Mark Breva ulit. Biglang nahiya! Shy type, bro. Shy type. Hindi. Ano lang, advice ko sa younger generations ngayon, sa gusto na lang mag-start ng business, pero nagdadalawang isip pa, bro. Wag. Man, sa panahon ngayon, Tama. kung sino yung expose, sabi nga yung napanood ko, sino expose, pero legit talaga, sino expose, maraming mas magaling sa'yo, pero, isipin mo, mas magaling siya sa akin, pero, employed pa rin. Oy, don't quote me on this, ha. Employed siya, pero ikaw magaling ka, pero kaya mong ilabas, na-expose ka sa tao, bro. Positioning yourself. Positioning yourself, bro. Kung saan sino expose ngayon. Isipin mo, mas magaling ka nga siya, pero mas mayaman siya sa akin. Tsaka yung mga risk taker, no? Yes, yun. Kaya pag may idea ka, bro, labas mo na. Go for it. Go for it. Ganon din yun, bro. Di mo Walang malalaman. mawawala, no? Experience lang. Money, pwedeng kita ngayon ng money. Yes. Experience, hindi. Ang hindi mo rin nabibili, time. Time, bro. Yun. Tsaka isa pa, tiwala. Yes, tiwala ng tao, man. Tiwala ng tao, bro. Yeah. I think yun yung mga key factors para maging tao ka. I mean, magkaroon ka ng negosyo na maayos. Yes, yun. Yeah. Kasi lahat ng bagay kaya mong bilhin yan, bro. Pero yung tiwala man, yun ang i-investan mo. Walang katong. Pati Walang pag katungkusan. nag-miss ka sa tiwala, pare, Yes, bro. barkado ka.
Actually, may Like- napakinggan nga ako eh. Ito, singit ko lang. Baka umaba pa ulit ah. May pakinggan lang ako. Gusto ko lang i-share. Alam ko may matulad. May isang mayaman talaga. May mall siya. As in, may mall siya. Tapos, kaibigan niya to. Lagi pag nagbubukas siya ng mall, lagi niya sinasabihin yung kaibigan niya, "Oy, magbubukas ako ng mall. Aha. Gusto ko magtayo ko ng store." Tapos yung store niya, hindi naman nakita. Ito para to sa mga meron na talaga, sa nag-build na ng relationship. Nagkatayo siya ng mall kahit nagkatayo siya ng booth niya kahit hindi naman nakita. Bakit, bro? Kasi yung connection, yung relationship, binibuild niya. At some point in your life, darating yung time na magagamit mo yung taong to True. para sa tamang panahon. True, bro. true. That's why you don't Yeah. burn bridges na. Yes, yun. Yun ang Yeah, ma-advise true. sa inyo. Tips Wow. naman, tiwala pa rin, bro. At saka, kung paano mo gagastusin yung pera. Managing your expenses. Yes, financial Your literacy. finances. Kailangan maturo sa ating, school. Kaya natin mag-barek talks ng financial literacy, pare. Yun. Pero kaya yan. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin yan? Kaya lang, papalitan natin ito ng tubig, pare. Yes. Tsaa. Cha. Yun. Detox. Learn yun. Detox naman, Yes, detox. Yan. Learn nyo kung paano gagamitin yung banks. Yun. Yeah, yung credit score. Credit score. How loans can be beneficial to Yes. you. Huwag tayo mag-paint ng bad picture sa mga banks. Yes, Kaibigan naman. natin niya, pare. Leverage Yes, on them. man. Leverage on them. Sa bahay, sa kotse, sa business. Leverage on them. Man, hindi ka pa uutangan ng bangko pag kailangan mo yung pera. Pautangin ka nila pag hindi mo kailangan yung pera, bro. Legit Oh. yun. Sila na yung lalapit. 100%. Kailangan mo ngayon ng pera, utang sa bro, denied ka. Bibigat lang yung denied ka. Pero pag di mo na kailangan, may karapatan ka na magbayad. Bro, That's pautangin good. ka nila, bro. That's good. That's good. Legit, bro. Kaya kailangan, build ka lang ng credit score, deposit ka lang, then average daily balance, monthly ending balance, bro. Mahalaga yun. Yun lang. Alright. So, saan ba namin makukuha yung mga chocolates? Saan ba makakakita? Saan namin makikita yung Yung mga Simar? pasalubong. Chocolate sa pasalubong sa Simar Chocolates and pasalubong on Facebook, bro. Pwede nyo rin ako message PM Mark Luis Breva or Mark Breva. Physical store, saan? Physical store sa Barangay 3, likod ng LCBA. Yes. Okay. May malaking karatula doon, nailaw yun, maghapon magdamag. Parang iba yung dating na iyo magdamag ah. Yun lang. Anyway. Anyway, so this has been Barek Talks with Mark Breva. Alright, pare. Thank you. Thank you, man. Thank you, bro. Thank you. Thank you, bro. Grabe yung Dami na learnings. natutunan Grabe ninyo. yung learnings. Hopefully, marami rin kayong natutunan sa amin at nakasubscribe na kayo sa channel namin. Kung hindi pa, gawin mo na ngayon. Hit mo na rin yung notification bell. And this has been Vince. This is Mark. This is Mark Breva from Yeah. Simar. Barek! Drink responsibly and peace out. Thank you guys. Until next episode. Yes. Thank you, pare. Thank you, man, bro. Grabe. Thank you, bro. Thank you, bro. Solid, solid.